may anak na ako. Tita El, masakit. Parang unti-unti akong nawawalan ng sarili sa sarili kong pamamahay. Sinabi ko na to sa asawa ko at ang sabi niya, wag ko na lang daw pansinin dahil gusto lang naman daw tumulong ng ate niya. Pero minsan, naririnig ko pa po siya na nagsasabi at umaayon sa kanyang ate. Doon po ako lalong nasaktan na parang wala akong kampe. Alam ko namang may mabuting intensyon sila pero sana may tiwala rin sila sa kakayanan ko bilang nanay at bilang asawa. Gusto ko po sanang kausapin ulit ang mister ko pero natatakot ako na baka mauwi lang ito sa pagtatalo. Paano ko po ba ipapaliwanag sa kanya na hindi ako komportable at unti-unti na akong nasasaktan? Nagmamahal, Lara. Lara. Sa tingin ko dahil sabi mo nga first time mom ka, baka nagkakaroon ka ng di kaya meron kang postpartum kasi kakaanak mo lang, so baka alam mo yon hindi pa balanced yung mga hormones mo sa katawan, therefore leading you to a lot of anxiety, depression, minsan nakakaaning kasi nga pag may postpartum, at times naapektuhan ng mental health ng isang ina. At there are really konti lang ang alam ko na napag-uusapan to on air. Pero baka yun yung isa sa mga reasons kung bakit ka nagkakaganyan. I suggest magbasa ka on postpartum depression kasi baka yun yung na-experience mo. Baka naman talagang they really mean well at sana wag ka rin magagalit sa akin. Ganito na lang ang isipin mo. Baka they really mean well, kaya lang may pinagdadaanan ka rin siguro ngayon sa buhay. So, and which leads to my tip number 2. Kailangan i-learn mo o mapag-aralan mo ang art of deadma. Hayaan mo sila, hamos ang kumoda. Ibuhay mo naman yan, Mars. Ihiya mo siya magsumbong sa asawa mo. Hayaan mo siya. Pasabihin mo lang, di sige. Pag sinabing asawa mo, how true? Na ganito, sabihin mo, true. O, tapos na. Diba? Hayaan mo na na maging sumbongera si ate. Baka naman kasi noon pa man, ganun na talaga yung ugali niya. At baka naman close sila ng asawa mo. Explain mo na lang sa asawa mo na ganito, ganyan, at sana maniwala ka rin sa akin kasi ako ang asawa mo. Okay? O, pwede mo yung sabihin. Pag malamig parehas ang ulo nyo, ha? And of course, alam ko na affected ka, pero do know at itanim mo sa isip mo ang sasabihin ko na at the end of the day, you are two different people. Magkaiba kayo ng ate niya at ikaw iba rin ang personality mo. So yung mga damit-damit o kung ano man na sinasabi niyang hindi bagay, hayaan mo siya. Oohan mo na lang o tapos sige, suot mo pa rin kung feel mo be. 'Di ba? Wala nang body shaming ngayon. Kung anong feel mo. Wag lang naman masyadong alam mo na yun, yung kita yung baka naman kasi ganun ka magbihis kaya medyo kailangan fit ka na to be a mom. But anyway, sana maayos yung inyong konting gusot lang yan. Walang problema ang mag-asawa na hindi naayos hindi nag-uusap ng maigi. Communication lang yan, okay?